Mayor, nagkausap po ba kayo ng Pangulo pagkatapos po ninyong mag-resign? Hindi na kami nakapag-usap. Hindi na po, hindi na po. Pero were there Wala bang- efforts from their side para po kayo to reach out to you? Apo? Wala na rin. Wala na rin po. So yung binabang balikan ko lang yung kay Auntie Claire, kay Yusek Claire Castro. Ang sabi nyo sa body language, sa mga salita niya binabasa ninyo. Pero sa tingin niyo hindi rin niya personal 'yon. Alam mo, hindi ko rin maintindihan talaga yan. Assuming na hindi personal, pero sa tingin ko, is taking orders from someone. Tapos, makita mo, someone panic. Kaya ganun na lang kabilis yung kanilang press con. Mga taga Palasyo ng Malacanang, makinig na kayo mabuti. Kung makapagsalita ka, parang may pananakot yun. Wala naman. Sabi ko lang makinig na mabuti. Wala naman. Andito po sa ating studio si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sir Benji, Mayor, magandang morning po. Good morning, Katonjing. Good morning, Jerry. Good morning, po sa po. ating mga viewers. Kumusta po kayo, Mayor? Okay naman. Mukha naman, maayos naman at ito, at least nakakapag-relax ng konti. Diretsuhin na nga natin. Marami pong nanghihinayang. Ba't po kayo nagbitiw bilang ICI Special Advisor? Ano po ba talaga? Sa inyo na po manggaling? Ano po ba ang dahilan? Well, alam mo, Katonjing, Jerry, unang-una nung napanood ko yung, pinadala kasi sa akin ng anak ko yung post yung press con ni Yusek Castro. At ako'y nagulat doon sa kanyang pahayag na talagang contradicting doon sa mga previous statement. Alam mo, kaya ko pantanggapin na banggit din niya na hindi ako investigator. Legal advisor lang ako. Although contrary yun doon sa mga nilabas nila noong unan. Kaya ko pantanggapin yung sinabi niya na may conflict na being a mayor at the same time. Ako nasa attached ako sa ICI. Pwede ko pantanggapin yung isang pahayag na na wala akong authority over the PNP, CIDG kasi totoo naman yun. Pero yung may pasaring ka pa na anomalya yung aming tennis court project. Tapos dahil ginawa ng Diskaya, sobra naman na yun. Sobra na yun. Para mong pinapalabas na ako involved sa corruption. Nakaka-insulto yun. Kaya naisip ko na ibig sabihin nito, ayaw na nila talaga ako mag-imbestiga. Kasi yun naman ang reason kung bakit ako in-invite doon o kaya tinanggap doon sa ICI para tumulong sa investigation. Kung hindi lang pala ako mag-iimbestiga, ano pa itutulong ko, di ba? Kaya naisip ko na siguro I struck some nerves. Kaya siguro gusto na nila akong pahintuin. Kaya sabi ko, mag-resign na lang ako. Ano pong reaction ng pamilya ninyo doon sa pangyayari niyo? Kasi balita namin pwede niyo na rin pong i-confirm o kaya i-deny na kayo po yung inaalok nung una na maging ulo ng ICI. Yes, oo. Noong September 3 kasi tinawagan ako ni Sec Vince at sinabi nga sa akin na I'm being offered the position of head of the commission. Dahil nga sabi ko, di ba si Ma'am Harriet Demetrio sana ayaw daw niya, tinanggihan niya. Kaya naghahanap sila. Nung binanggit sa akin na I have to resign as mayor, sabi ko, I cannot resign as mayor. Wag niyo na lang ako isama dyan, sabi ko. Tutulong na lang ako. Kung ano maibigay kong tulong, sabi ko. Pero nagulat na lang ako na sinabi nga sa akin na, sir, nasa kwan ka pa rin, you will be part of the ICI, not as a member of the commission, but you will help in the investigation. Kaya ako naman, excited din ako dahil gusto kong makatulong Pero after 2 weeks, lumalabas na ayaw naman nila ako mag-imbestiga. Kaya sabi ko, useless lang yung effort ko dito. You struck some nerves. Ano pong, kaninong nerves kaya? Nerves po ba yun? At siguro, hindi ko muna ako magsasalita. Pero ako, confident ako na I struck some nerves. Kasi nga, kung papakinggan mo yung statement ni Yusek Castro, di ba? She was groping for words. And she was really not prepared. Titignan mo, statement analysis, body language, she was not prepared to come up with that press con. Lalo na yung portion tungkol sa akin. Kaya pautal-utal siya Pangalawa, titingnan mo is
paulit-ulit na sinasabi na wala akong authority over the PNP and CIDG. And totoo naman, wala akong authority. Pero Hindi na kaya kailangan nga, sabihin. nag-initiate ako ng kaya nag-initiate nga ako ng MOU signing Nung kinausap ko nga si Chairman Reyes na, sir, better na magkaroon tayo ng MOU with the different groups, PNP, NBI, industrial, itong mga civil engineers, pati itong mga structural engineers, together with the IBP kasi maraming gustong tumulong. Tuwan-tuwa siya Kaya kami ngayon nag-prepare ng mga MOU lahat Nilakad namin lahat yon. Kaya kung authority lang, wala talaga authority, pero yung nakikipag-coordinate ako and very willing naman ng PNP. In fact, last Tuesday sana, meron akong capacity building na session sa kanila na 2,000 investigators will be attending via Zoom. Maski nandun ako sa Korea Wala lang, hindi na namin tinuloy. Sayang kasi hindi mo kakayanin dahil alam mo, sa pag-iikot namin ni Sec Vince, sa nakita namin mga dami ng mga tsumbong, hindi lang hundreds yung cases Abot ng libo At naging, mahirap, nakakalungkot isipin na naging cottage industry, naging livelihood program ng mga corrupt na politiko, itong mga contractor at mga DPWH officials. Talagang, wala kaming, sa pag-iikot namin ni Sec Vince, wala kaming nakitang maayos na project. Puro tiwaling project lahat. Pero sa laki ho yung magnitude nung nakita ninyong ano ba yan, matatawag natin yan na modus na yan o yung kalakaran, naging kalakaran na yan sa DPWH. Hindi ko kaya talagang tama lang din, Mayor, na kasi baka mapabayaan nyo nga yung syudad ninyo kung nakatutok kayo sa ICI. Kaya pala nung ngayon ko lang narinig na may offer pala sa inyong mag-resign. Oo. Kaya kayong maging mag-lead ng ICI. Yes, oo. Meron. Pero yun sa laki ng problema, hindi ko kaya talagang mapapabayaan naman ninyo ang city? Ako nakikita ko na for the next 3 months siguro, talagang nakatutok ako dyan. Kaya nag-usap kami ng Vice Mayor ko na pwede bang mag-OIC ka muna. Ikaw muna. Oo, siguro 3 times a week nandito ako sa Manila. 4 times a week. May ganun na palang arrangement. Meron na pala kayong ganung arrangement sa Vice Mayor nyo. Oo naman. Kaya mag-OIC siya. Tapos anyway, this is a higher calling. This is for the country. Itong ginagawa namin. Kaya talagang pinag-usapan namin mabuti. At hindi naman mapapabayaan kasi anytime na, alam mo, may technology naman. Yes, At ang mga certain decisions, kailangan ako naman, mga critical decisions, ako pa rin ang decision. So, hindi magiging problema yun. Actually. I-lay down ko lang yung sistema. Once na ma-lay down mo lang yung sistema, madali na lahat Ginagawa ko lang yung framework muna, lahat ng mga coordinations, itatayo namin yung aming process flow, ganun Halos in 2 weeks na halos nagawa namin yun Pupunta na. Tapos meron na nga kami isang first case yung Mindoro. Yun, prepare na nga namin lahat yun. Nagulat nga si Chairman Reyes na naka-prepare na yun, naka-folder na lahat yun. Binigay na namin. Kasi may sistema kami na pagkatapos namin kolektehin, meron kaming mga volunteer lawyers na titingnan, okay na ba to? Kompleto na ba to? Kung kulang, sasabihan nila uli sa amin, kulang pa, ito pa yung mga kailangan nyo i-gather. Ang daming mga law firms na gustong na mag-volunteer, Hindi kasi yung epekto nito sa atin, kanina nga may binabasa akong balita, ang sabi ng Philippine Stock Exchange, ang merkado natin ngayon is in a very bad shape. Dahil po sa pangyayaring ito. Pero you struck some nerves. Are you telling us na meron po kayong iniimbestigahan na ayaw pa imbestigahan ng Malacanang? Ganun ba? There's no doubt about it Hindi naman siguro Malacanang. Hindi naman sinasabi Malacanang. Pero the very reason why biglang sinabi na hindi ka investigador, hindi ka dapat mag-imbestiga, kundi legal advisor ka lang. Which is contrary to the very reason why I was invited to join ICI. Second is, bakit mo biglang babanggitin na wala kang authority over the PNP at CIDG? Ilang beses ko pinapanood alam mo, tinitingnan ko statement analysis, body language. Ayun naman ang training ko sa Quantico, Virginia, sa FBI National Academy. Kaya sabi ko, something is not right here. Sabi ko, there's more than meets the eye. So, saan po ba kayo papunta? Saan po ba kayo papunta ng inyong investigation para kayo pasaringan o kaya medyo awatin sa inyo pong ginagawa? Well, alam mo, makikita mo kasi karamihan ng mga nakita naming tiwali na mga projects, makikita mo yun yung significantly large amount of fund, DPWH fund. Yun ang makikita mo dun
Na talagang ito yung NEP, tapos bakit biglang 20 billion? Makikita mo yun eh, nilabas ko yun eh, meron ako nun eh. Bakit ang lalaki ng mga pondo? Ang NEP sa, well, baka pareho tayo ng pinag-uusapan. Ang NEP sa Oriental Mindoro, 1 point something billion sa isang distrito. Ang NEP sa isang distrito sa Mindoro Occidental ay mga 2 point something billion. Ang GAA naging 20 billion. 21, almost 21 Almost 21 billion. Are you referring to those districts? Mga ganon. Na talagang very glaring yung difference. And talagang sabi nga ni Secretary Babe sa akin, hindi naman ganyan ang absorptive capacity ng isang region o isang distrito. Kaya nga. Pero dapat red flag yun eh. For 1 year Meron lang ako yun. noon eh, meron ako mga data na gano'n eh. Nung bago pa lang ako napunta sa ICI, meron na akong ganung mga data eh. Ganun po. Meron na eh. Kasi pinaprepare ko yung sarili ko dun sa house eh. Oo. Kaya nga ayaw ko pumunta sa Senado dahil nga pag nireveal ko yun, eh hindi naman walang dating. Mahina ang dating. Kaya gusto ko na dun sa house ko ilalabas. Bukod po sa Mindoro, lagi naming binabanggit po yung Mindoro, meron pa ho bang ibang lugar na mas malaki? Napakarami pa. Napakarami pa. Ganun po ang... Na mas malalaki? Hindi naman siguro ganun kalaki. Pero makikita mo talaga na ang laki nung jump, ang laki nung difference. Magugulat ka. Bakit? Ito lang ang nasa NEP. Bakit ganito ng local kalabasan, ganito ang insertion? Ibig sabihin, merong something is in the making dun sa lugar na yon. Mayor, nagkausap po ba kayo ng Pangulo pagkatapos po ninyong mag-resign? Hindi na kami nakapag-usap. Hindi na po. Pero were there Wala bang- efforts from their side para po kayo to reach out to you? Apo? Wala na rin. Wala na rin po. So yung balikan ko lang yung kay Auntie Claire, kay Yusek Claire Castro. Ang sabi nyo, sa body language, sa mga salita niya, binabasa ninyo. Pero sa tingin ninyo, hindi rin niya personal yon. Alam mo, hindi ko rin maintindihan talaga yan. Assuming na hindi personal, pero sa tingin ko, is taking orders from someone eh. Tapos, makita mo, someone panic. Kaya ganun na lang kabilis yung kanilang press con. Kung titingnan mo dapat pwede naman nila akong tawagin lang. Diba? I-clarify sa akin. O kaya, pwede ba mag-resign ka na lang? Diba? Tahimik na lang. Pero wag naman Pwede sana naman, na press con mo, tapos babastusin mo pa ako doon sa press con na yun. Doon ako na tinamaan ng husto yung palalabasin mo pa na kurap ako dahil pinanggit mo pa yung Diskaya, yung tennis court. Na alam naman natin na very transparent kami doon. Alam mo yung kan na yun, hindi pa namin binabayaran yung 26 million. Pati yung retention noon, kompleto pa yun. At nagbabayad siya ngayon ng liquidated damages. Umabot na nga na 5 million eh. Ang binabayaran niya ngayon, liquidated damages. Ng Diskaya. Maganda yung structure. Ang problema doon yung finishing. Kasi sa galit ko, dahil pina-subcontract niya yun eh. Sa galit ko, sabi ko, tawagin nyo na yung Diskaya na yan, yung si St. Gerard. At siya na mismo ang mag-asikaso dyan. Sabi niya, kung hindi, terminate ko siya, blacklist ko pa siya. Panic sila, binilisan nila yung paglatag yung leveling, tapos yung pagpintura, yung umuulan na. Kailan po ito, Mayor, itong project na yun? 2022 yan eh, nagkaroon ng bid. Pero nung pinatawag nyo sila na nagalit kayo, na nag-liquidated damage sila. Last one pa yun, before election, nag-umpisa na yung liquidated damages. In other words, it was before this scandal came about. Long before, Pinabayaran pa na sila. Kasi umabot na ng 5 million eh. Pero 20,000 per day. Pero hindi nyo naisip na nabanggitin o i-disclose na nagkaroon din ng Diskaya sa Baguio bago kayo sa tingin nyo ba hindi kailangan? Hindi pa naman lumalabas itong itong issue na to eh. Pero alam mo, binabanggit ko na yan kay Mayor Vico before the election. Ganun po. Sinasabi ko sa kanya, banggitin mo dyan na merong palpak na project ang Diskaya. Diskaya. Hindi ko pa alam na siya ni Diskaya eh. Alam ko yung St. Gerard. Kumpanya. Dahil lumutang lang yung mga pangalan ng kumpanya na yan nung election eh. Yes, Nung tumatakbo siya na ini-expose ni Mayor Vico Soto. Nababanggit niya sa akin yung St. Gerard, St. Timothy, ganun eh. Ito po lagi naming tinatanong ni Jerry sa mga nakakausap namin eh. So kaya nyong harapin ang kahit na sino at sasabihin nyo sa kanila na
wala akong tinanggap na kahit na 5 dito sa contractor na ito. Alam mo, patawag dati si Kaya ngayon. Ano yung sinabi niya sa akin? Ngayon lang ako bihira sir ako makamit ng isang politiko na walang hinihingi sa akin. That was in 2022 2022. Oo, 2022. 2022. So, Bago namin in-award sa kanya.